depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Pag kasi pinag-usapan na natin is love, hindi naman kasi basta-basta nawawala talaga yan. Pero depende yan sa pagkakaintindi mo kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng love. Ang akala nyo kasi sa love is something like intense and ang pagkakaintindi nyo sa love minsan na nami-misinterpret nyo siya sa attraction. Iba kasi ang attraction sa love. At para sa akin, sa isang relationship, para mag-function siya na maayos, ang kailangan is attraction. At ang love, dumarating yan because of that attraction. Ang reason kung bakit nagiging obsessive ang isang love ay dahil dun sa attraction. Let us say na kaya kayo nag-iwalay ngayon is dahil nawala yung attraction mo. At dahil nawala yung attraction sa'yo, nawala yung anxiety, nawala yung thrill, nawala yung paghahabol, nawala yung paghahanap. Naging komportable lahat at pagkatapos ay bigla siyang nawala ng gana sa'yo. And right now, I can completely say na yung attraction ay talagang lubusan na at tuluyan na naglaho. And because of that, that is a big impact sa isang relationship. Dahil doon na nag-i-start mag-collapse, masira at mawala ang isang relasyon dahil ang isa sa kanila ay nagsisimula ng umalis dahil nawawala na yung tinatawag nating attraction. Hindi yan umaalis dahil hindi ka niya mahal. I'm gonna make sure it's sa iyo. Meron niyang sympathy at empathy sa iyo. He or she wants you to become better person. Kung masasagasaan ka ngayon, siguro isa siya sa mga unang iiyak at manghihingi ng tawad sa iyo. Do you know what I mean? May pagmamahal dahil kahit pa paano may pinagsamahan, mayroong concern yan sa iyo. And I can say na love ka pa rin niya from that specific perspective. Meron siyang investment sa'yo and he or she is still rooting on you. The only problem right now is yung attraction, yun yung nawala. At kapag ang attraction ay nawala, huwag ka na mag-expect na ang love is mag-upgrade siya sa obsessive love. Iba kasi yung love sa merong love na may kasamang obsession. At maaaring sa pang-iiwan sa'yo ng ex mo ngayon, maaaring ikaw ay nagkakaroon ng manifestation ng isang obsessive love habang yung ex mo is hindi ganun ka-invested dyan sa obsessive love na meron ka towards sa kanya o sa isa't isa. So, dahil dito, nawawala ng gana ang ex mo at nag-i-start siya na lumayo, nag-i-start siya na magbigay ng space at pagkatapos parang napapansin mo na hindi ka na nire-respeto. At higit sa lahat, hindi siya ganun ka-interesado kahit saan ka mapunta. Hindi siya nag-iisip kung ano ang mangyayari sa'yo. Ang iniisip lang niya ngayon is sarili niya. At kung merong isang tao na maka-attract sa kanya, maaaring ngayon ay iwanan ka niya at ipagpalit ka niya sa iba. Kasi nga yung attraction na wala. Yun yung sinasabi ko na components ng love. Na ang love lang ay parang pagmamahal ng nanay, pagmamahal ng tatay, pagmamahal ng kaibigan. Yun yung tinatawag natin na pupunta ang relationship nyo sa friend zone. Ang ibig sabihin ng friend zone is kahit pa paano, love ka niya, but do not expect na return na tinatawag nating investment or attraction na parang gusto ka niyang ipaglaban. Kasi wala eh. Ayaw kang ipaglaban. So, the point is, paano ba gagawin na ang ex ko is mag-get into that specific mode, parang mode or somehow na ang mindset niya is ipaglaban ka, kunin ka, hatakin ka, hilain ka, at makuha ka ng buo sa life niya. Paano mo dadalhin yung ex mo from that specific part na ipaglaban ka? And that is definitely the biggest question here. So what I can suggest to you is yung thrill lang yun yung nawala. Nawalan kasi ng thrill, naging boring ka. Probably dahil masyado ka needy. I think doon kasi ako lagi nagbe-base eh. Doon sa pagiging needy ng tao, doon sa paghahanap niya lagi ng attention sa partner niya. And because of that neediness, samahan mo pa ng pagiging toxicity mo. Like halimbawa, meron ka mga practices na hindi maganda, nagiging cause din ng breakup yan. Like halimbawa, puro ka inom, puro ka gala, o kaya wala kang kwentang tao, mabilis kang magalit nang wala sa lugar, chismosa ka, yung mga ganun, yung mga kachismisan sa katawan mo, yung personality mo na nakakaurat kasama, yung ganun ba?
isa rin yan sa mga reasons o sangkap kung bakit nagde-decide ang isang tao na makipag-break sa'yo because he will tell you na, I'm done with this shit, you know? So, paano ba natin i-fix ang bagay na to? Simple lang. I-fix mo lang ang bagay na to sa space and no contact rule is the key. As I've said it multiple million times, kahit ilang video ko na napanood mo, halos paulit-ulit lang naman ako ng method, pero sa paulit-ulit ko na sinasabi na ang no contact ay napaka-importante, hindi mo naman ginagawa. So, sino talagang matigas ang ulo sa ating dalawa? Ako ba na nagtuturo ng no contact rule o ikaw na kahit ilang nood mo na ng video ko, isayaw mo pa rin i-apply ang no contact rule, pero nanonood ka pa rin? Dahil sa sobrang takot mo na mawala ang ex mo sa buhay mo, kaya naging start ka mag-isip or i-second guess mo na baka hindi maging effective to. But I'm gonna tell you this. Mas hindi effective yung ginagawa mo na paghahabol sa kanya. Mas hindi effective yung pagiging toxic mo sa kanya. I think the most definitely na effective part ng no contact rule is just giving your time a space and giving your time a respect and value na may thrill ako, maghabol ka, mag-effort ka sa akin, and then self-improvement will change your life, will change your everything. So it's not getting your ex back. It's being attractive. Kaya wag mong i-work yung sarili mo so hard na maging na mabalik mo ang ex mo. But instead of doing that, you should do the opposite thing. I would suggest you, do not get your ex back in your life. What you should do is self-improvement to become more attractive. That's my point. And that's my only solution sa iyong problema. Because once na natutunan mo yun, you will have this infinite amount of confidence. And when you have this infinite amount of confidence, you will have this inner peace. For the advice and for the no contact rule consultation and for the attraction consultation, just give us a message to Philippine Dating Coach. Let us talk in my page for one-on-one coaching. Thanks for watching.